Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Just wanna let you know that fresh news po ay praise the Lord. Ang ating po mga kapatiran ay successfully landed sa UAE and they are there. Amen. After sila na mag-bless po, they became blessings to the nations. Then, i-refill naman sila. I-refuel na naman sila. Praise the Lord. I'm just so excited. Amen. Medyo may glimpse of rin ako. Excited din ako kaya may pasimple akong kamusta na? How would you describe? Excited po ako. And then I know hindi mai-drawing ang kanilang mga kasiyahan. Glorious faces. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. And this is not their victory alone. It's our victory. As a church, amen, sama-sama po natin silang isa-celebrate kasi sama-sama naman po tayo na nag-intercede para sa kanila. Amen. So their victory is our victory as a church because we are one. Amen. So we send them kasi hindi tayo pwedeng sabay-sabay but as they go, our hearts are with them. Our prayers are with them. Amen. So let us bow our heads. Just prepare our hearts for the message of the Lord today. Hallelujah. Amen. Lord, thank you for today's, Lord God, victory, Lord God. We know every day is a day of victory and we have to celebrate you, oh God. Thank you for your presence, oh God. Because in your presence, there is fullness of joy, there is freedom, and there is righteousness, oh God. Because you are a holy God. So, Father, in the name of Jesus, we ask for your, Lord, wisdom once again, Lord God, as your words is being imparted, oh God, today, let your anointing flow upon your servant, oh God. Holy Spirit, ikaw po ang aming teacher, and I am just your messenger, oh God, that I will speak forth your powerful words, oh God, with conviction, oh God, that, Lord, bawat isa sa amin na dumating dito, Lord God, we came here in a different state, oh God, but we will come out, Lord God, victorious, empowered, restored, oh God, because your word will not return to you void. Your word will accomplish for which it was sent, oh God. And thank you, Lord God. We command every high thing that exalted itself against the knowledge of God to bow down before the throne of our God. In Jesus' name. And Lord, salamat Panginoon na sa aming pag-aaral ng iyong salita, we will feast on your powerful words. We're excited, oh God, because now it's our spiritual eating, Lord God, naman ngayon, Panginoon, and feasting, Lord God, around your table, oh Lord God. We will enjoy what you have in store for us, oh God. Thank you, Lord Jesus. Even those who are watching online, anoint them, oh God, that they will not start only, but they will finish, oh God. And Lord, matapos po hanggang sa katapusan ng gawain ito, and they will be focused, oh God, and they will not be distracted, oh Lord. Marami pong salamat. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Katapakin mo nga yung katabi mo. Salamat nandito ka. Salamat nandito ka. Amen! Pwedeng mag-decide ka na wag na lang dumalo, pumunta sa ibang lugar, pero nandito ka. Amen. And you made the right choice. You made the right decision. Amen. Praise the Lord. Amen. Teka lang po. Ayan. So our topic for today is sensitive. Kaya po, dapat makinig ka. Wag kang matutulog, wag kang ma-distract. Yung telepono po natin, can we just let our telephones be on silent mode at wag muna tayo magtitelepono habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Meron akong pinapanood na sa YouTube. Sabi niya, whenever I preach, I tell people to switch off their phones. Kumbaga, sabi niya, because I don't want them to be distracted. Amen. So, it's a discipline on us if we listen to the word of God. Let us just focus. Amen. Praise the Lord. So our topic today is division in the church. In the book of 1 Corinthians, it is divided into 3 subdivisions. The first one is division in the church. Number 2 is disorder in the church. And number 3 is difficulty in the church. So if you will look
at the book of Corinthians, magandang pag-aralan yan. Kasi hindi to pang ibang tao. This is about the church. This is about us. Amen. Maaring nung unang panahon yan, pero nangyayari pa rin sa church. Kaya maganda na pag-aralan po natin at maintindihan natin. So dito, medyo medyo mabigat ang mensahe ni Pablo po. Kasi ididil po niya ang division sa church. Ipinakita niya anong nangyayari sa churches. Bakit kaya ang daming lipat ng mga churches na mga dating kapatiran natin napunta na sa ibang church, alam niyo yun? Or nagkakaroon ng kampi-kampi sa mga churches. So this is what has been dealt by Paul in the book of Corinthians. Pero dun muna tayo sa part 1, okay? So dun po tayo sa part 1. Simple pa lang po yan. Mas matitindi na yung part 2 and part 3. So dun po tayo sa part 1. What is the meaning of the church? So tingnan natin. The church, sabi niya ganon, samahan niyo po akong basahin po ito. The word translated church in the English Bible is ecclesia. This word is the Greek words kaleo, to call, with the prefix ek, or out. Thus, the word means the called out ones. Tinawag. Kayo ay mga tinawag. That's the church. Ecclesia o tinawag. Amen. However, the English word church does not come from ecclesia, but from the word kuriakon, which means dedicated to the Lord. Whatever is the meaning, maganda po. Kung the church in Kuriakon, dedicated to the Lord. Dedicated ba tayo sa Panginoon? Praise the Lord. Yung isa naman, the called out ones. Alam nyo, whatever piliin, kung ecclesia ba o Kuriakon, iisa lang, tayo ay para sa Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yan po ang ibig sabihin ng church. We are called. Jesus Christ Saves Global Outreach is the organization or tawag ng kinabibilangan natin. Well, we are the church, we are the body of Christ. Tayo tinawag ng Panginoon at dinededicate po natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Bakit nagkakaroon ng division sa church? Ano kaya ang dahilan ng division sa church? 1 Corinthians 1:10 to 17 po ang pag-aaralan natin. Alam niyo po kung babasahin po natin, dapat chapter 1 to 4 yan, dire-diretso. Yan patungkol sa division sa church. Pero wag na po natin babasahin ang lahat. So eto na lang po. Kasi yung chapter 1 verses 1 to 9 introduction. 10 to 17, eto na yon. Okay, basahin po natin. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Amen. So, ito yung senaryo. Nabalitaan ni Pablo. May nag-report. Amen. Nag-report si Chloe na nagkakaroon na daw ng quarreling sa church. Ay, hindi. Ako kay Pablo ako. Ay, kay Apollos ako. Ay, kay Cephas. Ako, kay Kristo ako. Hello? Nagkakaroon na ng quarreling, division. As the church, listen to me, as the church grows bigger, hindi pare-parehos ang mga ugali ng mga yan. May isa galing sa pamilya na maingay, yung isa pamilyang tahimik, yung isa pamilyang
tawag dito, magulo, broken, kung ano-ano. So may kanya-kanyang bagahe. Sabi mo, bagahe. Sa kanya-kanyang bagahe na bit-bit sa church, hindi kayo magkakasundo-sundo. Totoo yon. Pero this is the beauty. Ayaw ni Lord nga na nagkakaaway-away tayo kasi hinihil nga ni Lord, binabago tayo ni Lord sa pamamagitan ng word. Amen. So anong sabi dito? Hindi naman si Jesus Christ, hindi siya nahati. We are the body. Hindi pwedeng hati-hati. Hello, chop-chop. Walang buhay na church na chop-chop. Dapat nagkakaroon po tayo ng harmonious relationship. Amen. Sabi, usapang, kasi ang nagbaptize sa akin, kasi sa church, kami ang the best care group. Hello. Hindi Walang ganon. Kaya ako nga kayo hinati-hati sa pangangalaga ng mga care groups. Bakit? I cannot pastor you all. But thanks God sa mga magigiting na care group leader natin. Palakpakan natin mga care group leaders. They are your pastors in a small group kasi hindi ko kayo kayang i-handle. That is the beauty of having unity, tulong-tulong. Amen. Walang napapabayaan. Praise the Lord. Amen. So, wala po dapat na nagkakaroon ng pagalingan. O yung care group ko, napakagaling niyang mag-explain talaga. Hello, huwag pong ganon. Kasi lahat po yan ay kanya-kanya ng personality. Amen. Mga care group leaders, nagbubuhos din ng oras ng mga yan para mag-aral ng ituturo nila. So, huwag po natin silang mamaliitin. Amen. They are blessed as well and gifted. Hindi sa wisdom ng mundo, kundi sa wisdom from the Lord. Sabing ganun dito, for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel and not with words of eloquent wisdom. Hindi yung kailangan matalino, yung pastora namin. Hindi nga aral yan. Nako, the best talaga. Hindi ganun, wala sa eloquent wisdom. Minsan nakaka-deceive yung magaling. Meron akong kakilala pero wala na siya kinuha na. Hindi ko alam kay Lord napunta or what. Ang galing, magaling, pero may sabit. Are you with me? Kinuha na, hindi ko alam kung saan siya napunta, pero matalino, galing-galing sa Biblia, pero may sabit. Kasi, may sabit. Alam nyo na yon kung anong ibig sabihin. Sabi ko nga bakit kayo sumusunod kahit alam nyo na ang pastor ninyo ay may sabit? Kasi magaling talaga siyang magturo. It's not about the eloquent wisdom. Amen. Sabing ganun dito ni Pablo, lest the cross of Christ be emptied of its power. Alam nyo, napaka-powerful ng cross of Christ. Amen. So yun po yung emphasis natin. Kaya yung mga pumupunta sa nation, pastora, hindi pa ako marunong magsalita. Hello? Hindi mo kailangan yung kagalingan na magsalita. You just preach the gospel in its purest, simplest na kaya mo. Kasi hindi mo naman kaya yung language nila. Aaralin mo yung language nila and isi-share mo sa kanila. Wala yung galing mo sa English pag nasa nation ka. Hello? Aaralin mo yung language at isi-share mo in the best Baroque language you are able to share. Di ba? Nagkakaintindihan tayo. Minsan nga kami, nag-share kami, hindi namin ma-share with the language ng nation. Papabasa na lang namin dun sa nation, yung mga lokal, binabasa nila yung preaching ng gospel. Yung book namin, di na i-preach ang gospel kasi binasa nila. Pati yung prayer, babasahin pa nila. Are you with me? Kaya, it's not about brains natin kundi it is the cross, the power of the cross, kikilos. Amen. Is Christ divided? No. We do not quarrel amongst ourselves on simple or trivial matters. Anong pinag-uusapan? Anong problema sa church? Simple lang. Hello? Paglilinis lang. Hello? Anong pinag-aaralan sa church? Minsan pagkain lang. Hello? Are you with me? Minsan hindi lang napansin. Mga simpleng bagay pinag-aawayan. Hindi na talaga ako masaya sa church. Hello? Are you with me?
Yung mga simple lang na hindi naman talaga life and death. Pero nagkakaroon ng pagkakampi-kampi sa church. Nagkakaintindihan tayo. But this is the work of the enemy. It's not God's work, it's the enemy. Hindi ang kalaban natin or kaaway natin o yung mga katabi natin or yung miyembro. Care group, hindi kayo makapag-care group. Bakit? Kayo mismong dalawa. Hindi kayo magkasundo. Kayo ng 3, 4. Hindi pala kayo nagkasundo. Hello? So, umayos tayong lahat. Amen? 1 Corinthians 27:29, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being may boast in the presence of God. Alam nyo, kahit sabi nyo, wala akong pinag-aralan, pastora. Hello? Gagamitin ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. God chose what is weak in the world to shame the strong. Yung mga, naalala ko noon, nagba-Bible study ko, teacher po, yung bina-Bible study ko, naku, pastora, ikaw na lang, Sister Inel patawag sa akin, ikaw na mag-pray, hindi ako marunong, pero ang tali-talino. Hello? Kasi nga, hindi pa sila sanay. Amen. Pero ikaw na may Kristo ka sa puso mo, wala sa pinag-aralan yan. Nasa puso yan. Amen. Kapag nanalangin ka mula sa puso, hindi mo kailangan talaga na may memorize mo pa. Hindi na. Kailangan from your heart, whatever it is in your heart, you open it out and the Lord will anoint your lips to say what needs to be said. When you preach the gospel, open your mouth. Natatakot ako baka pag nagsalita ako, paano pag dinibate niya ako, ano na isasagot ko? Hello? And I'm telling you, yung pala yung tao na yun, nag-aantay lang na mag-share sa kanya ng gospel. Malay mo, kinausap na ni Lord, nakapanaginip na siya patungkol kay Jesus Christ. Nag-aantay lang siya ng mag-open up. Tapos nang nag-open up ka, alam mo, nagpipray ako na may magpaliwanag sa akin and you are an answer. Alam niyo yon? I mean, ang daming beses na sa buhay natin. Personally, ako, whenever I open my mouth and share the gospel, that's when the time that the person really needs it. Amen. Ikaw lang ang pumipigil. Ikaw lang yung hindi nag-open ng mouth mo. Yung pala, it's time, amen, para i-share na yung gospel. Amen. So, wag mong iisipin na ordinaryo lang ako, hello, na wala akong pinag-aralan, di ako magagamit ni Lord. Gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Ang mga Sitra ladies, sabi ko sana, gagamitin kayo ni Lord. Amen. For the propagation of the gospel sa inyong mga amo. Amen. So don't look at yourself. Si Sister Josephine gagamitin ni Lord. Amen. Para sa kanyang mga amo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Through you. Amen. Gagamitin ka ng Panginoon. So, ano man yung nakikita natin na walang kwenta, kaya ni Lord gamitin yan. Amen. For His glorification. At walang pwedeng magmayabang sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya nga, wag po tayo nag-aaway-away. Pagalingan, yabangan. Hello? Kapag ang usapan cross, wala na pong magaling. Si Jesus Christ lang po ang magaling. Amen. Wala pong pwedeng no flesh should glory, but only glory to God. Amen. Kaya minsan napapahiya din ako, mayabang din po ako Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. Alam nyo, lagi na lang ako doon sa area na yun. Sa kayabangan na yan. Minsan, nabibigla na lang ako. Hindi ko namamalayan. Pag nagsalita ako, may yabang ako. Tapos, Lord, forgive me, forgive me, forgive me. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong ipagmamalaki. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption, so that as it is written, let the one who boast in the Lord. Kung may ipagyayabang ka, kung may gusto kang i-lift up, amen, lift up the name of Jesus, amen. Kung may iyabang na meron kang ipagmamalaki, si Kristo lang po. Amen. Hallelujah. Kaya, pagka ikaw ay na-bless, amen, may nangyari, may maganda, may promotion, glory to God. Amen. Hallelujah. Ibalik natin sa Panginoon kasi
Si Lord lang ang dapat tumanggap ng kaluwalhatian. Kasi yung karunungan natin, hindi pa sapat. Amen. The foolishness, kumbaga, the foolishness of God is actually, teka lang, ano yung sinabi ko? Kumbaga, yung pinakamatalino sa atin actually is still foolishness sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, wala po tayong pwedeng, kumbaga, hindi po dapat magkaroon ng away-away, pagkakampi-kampi, idalhin po natin lahat sa paanan ng Panginoong Jesucristo. May issue tayo, dalhin natin sa Panginoon. Hindi natin naiintindihan, dalhin natin sa Panginoon para wala po tayong dapat magiging problema. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians 2:9-10, but as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. Amen. Alam nyo, exciting po ang buhay Kristiyano. Bakit po? Wala pong nakaalam, wala pong nakakita, wala pong nakarinig. Amen. Di mo ma-imagine yung kayang gawin ng Panginoon sa mga mahal niya. Amen. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. Alam nyo, ang presensya ng Panginoon lang, ang Spirit ang magre-reveal sa atin. Minsan, alam nyo, nagugulat na lang tayo, kaya ni Lord gawin kahit imposible. Amen. Talaga ba, Pastora? Kaya ni Lord? Yes, kaya ni Lord. Amen. Amen. You will have your stories of breakthrough. Kaya ni Lord. Kaya magpatuloy ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Not those trivial things, not yung mga simpleng bagay. Hihinto ka sa paglilingkod kay Lord. Amen. Hihinto ka, wala na akong gana. Hello? Nawawalan ako ng gana. Alam nyo, when you feel that, paayos tayo sa Panginoon. Amen. Paayos tayo sa Panginoon kasi something is going on sa atin pero hindi po iyon ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ang kalooban ni Lord, unity sa church natin. Amen. 1 Corinthians 4:14-16. Ano na to? Kumbaga diretso na to. Nag-skip na ako sa ibang mga, kasi mahaba po itong topic. Pero if you want, it's your assignment. 4 na chapter po yan. Basahin nyo kung anong nangyayari sa churches noon. At nangyayari din sa current churches ngayon. Verse 14. I do not write these things to you, things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. Isang tatay, isang pastor, nag-open up siya ng puso niya sa mga disciples po niya. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. Yes, marami kayong guide, marami kayong mga nagli-lead sa inyo, pero kumbaga, sabi niya gano'n, hindi madami ang inyong tatay. Iisa pa rin ang tatay niyo. Kumbaga, ako pa din yung pastor ninyo. Okay? For I became your father in Christ Jesus through the gospel. I urge you then, be imitators of me. Praise the Lord. Alam niyo po, bilang inyong pastora at lingkod, all these years, I am already in JCSGO since 8 years old. Ilang taon na po ako sa Panginoon? 38 years old na ako. JCSGO po ako. Amen. Wala bang problema sa JCSGO? As a church, there's no perfect church. But I decided to stay. Amen. I decided to love the church where I belong, where I was born. I have a father in this church. Amen. We were fathered by Bishop Jonathan Sebastian at nang wala na siya, si Bishop Vicky Sebastian po, and I love this family of God. Amen. Sino sa inyo love ang JCSGO Church where you belong? Amen. Ang sarap, may church ka na kinabibilangan, born from the very heart of God. Amen. At wala tayong ibang motibo, kundi i-propagate ang gospel to the ends of the earth. Amen. Yan po yun. Huwag po tayo mag-focus sa ibang bagay. Ang focus po natin, the Great Commission. Amen. So we go out. Minsan ang church na nagkakaroon ng issues sa loob kasi hindi na sila nag-go out. Kaya tuloy, ang nakikita na lang nila si sister, si brother. Nagtitinginan na lang sila. Naghahanap na sila ng mga complaints sa isa't isa. Pero kasi they are not actively involved in the missions. They are not actively involved in evangelism. They are not actively involved in reaching out to the lost. Kaya nakikita nila yung mga depekto sa loob. Amen. But there's no
there's no perfect church. Yung depekto sa loob, aayusin ni Lord yan as we bend our knees in prayers. But let us do what God wants us to do. Kaya sabi niya, I urge you then, be imitators of me. So ang inyong lingkod po ay certified, amen, JCSGO from the time that I was born, and I love this church. Kaya po, ang ibig sabihin, no, kay Lord tayo sumunod, but I just want you to know, the spirit that I carry is the loyalty, the spirit that I carry is the spirit of submission to the leadership. Maraming beses po na I was treated na hindi maayos nung mga panahon na nasa Panginoon pa po ako at bata pa po ako. But alam nyo, I always cry to God, bitterly crying to God. Lord, hindi ko naiintindihan, bakit ganito, bakit ganun? But I carry on. And I make the Holy Spirit my comforter kapag ako'y nadudurog. And the Lord has rescued me time and time again. And I can tell you, I have always been, amen, in the church where I belong. Amen. 1 Corinthians, diretso po natin to. That is why I sent you, Timothy, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ as I teach them everywhere in every church. So malayo po si Pablo, pero nagbibigay siya ng message sa Corinthians kasi nabalitaan niya, may nagkakagulo, may nag-aaway-away sa church, malayo siya, overseas siya. Sabi niya, pinadala ko si Timothy sa inyo, ang beloved and faithful child in the Lord, para paalalahanan kayo. Amen. Pinapaalalahanan na mag-ayos-ayos tayo. Amen. Malapit nang dumating si Lord. Amen. Some are arrogant as though I were not coming to you. Yung iba, mayayabang na. Hello, na akala nila hindi ako darating para kayo ay i-correct. But I will come to you soon, sabi ni Pablo. If the Lord wills, and I will find out not the talk of these arrogant people, but their power. For the kingdom of God does not consist in talk, but in power. Alam nyo, tigilan nyo na yung talk, talk, talk. Hello. Sa church minsan nakakalungkot, maraming marites. Hello, tapos si pastora parites. Hello. So parang puro ang church naging tampulan ng chismisan. Let us repent, okay? It's not about talk. It's about, alam niyo yun, the kingdom of God is power. Dapat pag umatan sa church, nakikita nila, nararanasan nila, signs, wonders, miracles are following. Amen. May kagalingan na nararanasan. May deliverance. Amen. May conviction. Amen. Yung mga tao na makasalanan pumasok sa church, na-realize nila, amen, that we serve a holy God. And there comes repentance, forgiveness. And Lord, hindi ko na babalikan yung aking kasalanan. Alam niyo yun po dapat. That is the kingdom of God. Amen. Not yung mga magagaling na bukadura, talk, 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 pero wala naman power. Amen. Pumasok sa church, ganun pa din, lumabas, ganun pa din, walang nangyayari. Bakit? Hello? Kasi, sila na lang. Amen. Sila. They don't feel the power of God. Amen. But alam nyo, sabi ni Pablo, what do you wish? Shall I come to you with a rod or with love and a spirit of gentleness? Gusto nyo ba na dumating ako? Tatay na tatay eh. Ang mga tatay talagang dinidisiplina. Anong gusto nyo? Dadating ako na may rod? Hello? Or with love and a spirit of gentleness. O maging gentle ako. Talagang medyo, kumbaga sa isang tatay at narinig niya, nag-aaway-away ang kanyang mga anak. Siyempre, magagalit siya. Mga tatay, sino dito naranasan yon na pinalo kayo kahit hindi nyo kasalanan? Lahat, palo. Kumbaga, mula sa panganay hanggang bunso, papaluin. Nag-away-away ko, hindi naman ako siya may kasalanan. O para pantay-pantay, palo lahat. Hello, alam nyo, bless na nga mga bata ngayon, wala na masyadong palo ang mga bata ngayon, pero tayo na mga, siyempre, advanced ang ages natin, naranasan po natin ang mga palo. Pero alam nyo, as a pastor, kailangan din minsan, ima-pastor's office ka din, kausapin ka din. Amen po ba? Sino na pastor's office pero nagpatuloy sa Panginoon? Na pastor's office pero nandito pa din. Praise the Lord. Hindi yung na pastor's office ka pero ayoko na.
sa JSSGO, lipat na lang ako ng church. Kasi ayaw ng napapastor's office. Alam nyo, pinakamasarap yung nakausap ka ng heart to heart and nagkasundo and then maglilingkod ka kasi na-realize mo, hindi pala si pastora ang may kasalanan kundi ikaw. Sa totoo lang, tayo ganun. Ako din, sabi ko minsan, Lord, nanggigigil ako, parang akala ko ako yung tama, pero I talk to a mentor. Ang sabi sa akin, ikaw ang mali. Ako ang mali? Parang hindi ko maintindihan. Kahit ano, balik-balik ta rin ko. Hindi ko maintindihan na ako ang mali. Pero sabi ng mentor ko, diyan, ikaw ang nagkamali. Then I realized, alam nyo, mentor knew better than us because we are being mentored. So yung mentor natin, yung mas mataas sa atin, mas malago sa atin, they see it in the spiritual realm kung kung ano yung tama at kung ano yung mali. Minsan, nakita na nung leaders natin, hindi pa natin nakita. Kaya tuloy tayo, akala natin, masyado naman si pastora advance, masyado naman si leader ko advance masyado mag-isip. Hindi po. Nakita na namin yung future. Nakita na namin what would happen to you if we do not call your attention and warn you on a certain thing. Amen. So napaka-importante. If you know and you know that the church that you belong, your pastor is listening to the Lord and listening to the Word of God, you are in the right track. Kapag nakita nyo ng mali naman yung leader ninyo, pray for your leaders. Amen. Pray. Hindi agad-agad aalis at pag umalis ka, siniraan mo pa yung leadership. Hindi po. Hindi po yun tama. As a Christian, we should always think of kumbaga, yung kapatiran natin. Loving God and loving people. Amen po ba? Amen. Kaya po tayo may covenant. Yung covenant po natin, you will not speak negative against our covenant brother. So kung covenant brother mo siya, hindi agad-agad ka magsasalita ng against sa kanya. If covenant sister mo siya, hindi agad-agad. Ngayon kapag nakapagsalita ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Amen po ba? Amen. That's so important. Being covenanted is so important. Amen. Kaya napakahalaga na alagaan po natin ang unity ng church natin. Amen. In conclusion, amen. Sa conclusion na tayo. But I give you assignment. Read the book. 1 Corinthians chapter 1 to 4 para maintindihan nyo yung flow. Kasi nag-cut-cut na lang po ako para lang maintindihan nyo. But this is about church. How to, paano natin i-maintain na ang church ay hindi divided. Magnify the wisdom from God, for it is power. 1 Corinthians 1 verse 18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The word of the cross, para sa mga hindi po nakakilala, amen, ay folly or foolishness. Foolish thing. But to us na pinalaya, niligtas ng Panginoon mula sa kasamaan, mula sa darkness, tungo sa kagilagilalas. Amen. Na presensya ng Panginoon, it is the power of God. Amen. Kaya nga hindi po tayo mahihiya. Sabi sa Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Amen. Hindi ka mahihiya kasi yun ang kapangyarihan ng Panginoon. So, salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Panginoon. So, I encourage this church dahil umpisa pa lang naman po ng taon. Amen. We're on our second month. Tuloy-tuloy po tayong magbasa ng Biblia. Kasi yung pagbabasa po natin will make us aware of the presence of God. Lalo pa tayong ma-enjoy pa po natin ng salita ng Diyos, and maiiwasan po natin yung mga issues, quarrels, at mga pagkampi-kampi, amen, sa church. Wala po dito yon. Wina-warningan ko lang po kayo para pag nangyari, ay, na-preach na yan, napag-usapan na yan. Hello? So, this is not happening inside the church now, but should it happen, praise the Lord, napag-usapan na. Amen. Dapat 10 moves ahead po tayo. Amen. So, sabing ganun dito, Jesus Christ to us is wisdom. Amen. He is a righteousness, His sanctification and redemption. Amen. And we serve a holy God.
Kanina kinakanta natin ng holy, holy, holy. Alam niyo, we cannot stand the presence of God. Amen. Kung tayo nasa punto na nagkakaroon tayo ng quarrels, issues sa isa't isa. Amen. Dapat po tayo ay laging malinis ang puso sa ating pagharap sa Panginoon. Amen. Patuloy na pabago tayo ng puso natin. And if there is something that we desire, let us desire to be used by God para sa Great Commission. Amen. Tumayo po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. And let us just pray to God. Amen. Marami po kasi ngayon nagkakaroon ng division sa church. And it breaks my heart. And so, wag po nating hayaan na ang church natin magkaroon din po. It's happening in different churches and we don't want it to be experienced by our church. And so, let us cover our church with the blood of Jesus. Let us cover our care group leaders with the blood of Jesus. Let us cover our care group leaders with the blood of Jesus. Lahat po ng miyembro ng church natin, i-cover po natin ang blood ni Jesus. And we do not allow the enemy to attack this church, to attack the unity of the church, but we will stand firm. Amen. We will stand, amen, on behalf of our covenant brother, of our covenant sister, na kung sino man, amen, ang magsalita ng negative against our brother or our sister at naririnig po natin, we will stand for them. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. And humingi din po tayo ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga even slightest thing, slightest thought against a sister or a brother. Hindi natin siya naiintindihan and mabilis na lang tayo magsalita against a person in this church. Let us ask for forgiveness kay Lord. Ako, maraming beses ako na nakakapagsalita, unaware. Basta na lang. And I ask God for forgiveness. I ask God to cleanse me. Kasi bilang pastora, pag nakikita niyo ako nagsasalita, kayo din magko-question, bakit si pastora nagsasalita na negative kay brother, kay sister? Alam niyo yon? So let us all come before our God. And let us be reminded, kung may mga nasalita tayo, nagawa tayo, let us ask God for forgiveness. So that the presence of God, the holy presence of God, the glorious presence of God will come down in this church. Hallelujah. Hallelujah. Lord, pakabanalin mo kami, pakalinisin mo kami. Sanctify us through and through, O God. These lips, O God, will be used to edify, to encourage, Lord, our brothers and sisters. Let this mouth, O God, be used, O Lord, be a well of wisdom, encouragement, empowerment sa mga kapatiran, Panginoon. Lord, let our, Lord, mouth, O God, will open, Lord God, para i-proclaim lamang, Panginoon, ang mabuti mong salita, Panginoon, sa mga tao. At Lord, huwag kaming kakitaan, Panginoon, ng mga ibang tao ng ikatitisod po nila, Panginoon. When we open our mouth, O God, it will bring life, Lord God, to people who hears us, O God. Lord, may we imitate you, Lord God. May we imitate Jesus Christ. Na kahit siya po ay, Lord, hinagupit, Panginoon, lahat na ginawa sa Kanya, dinuraan na. He was, Lord God, placed a crown of thorns, O Lord God. Yet He didn't open His mouth, O God, to speak against these people. Lord, give us the heart like Jesus. Give us a humble heart, O God. Lord, tanggalin mo sa amin ang arrogance, O God. Hallelujah. Lord, change us, O God. And Lord, ang aming puso, Panginoon, operahan mo, Panginoon. Lahat, Panginoon, na ng unforgiveness. Tanggalin mo, Panginoon, Lord, lahat-lahat ng mga negative, Panginoon, na inilagay ng kaaway, Panginoon. At hayaan mo ang aming puso, O God, will be, Lord God, hallelujah, embracing even the unlovable, Panginoon, Lord God. Lord, embrace po namin mga tao kahit hindi sila kaibig-ibig, Panginoon. Dahil ito ang gusto mo, Panginoon, Lord. And only you can do it.
You are the surgeon of our hearts, O God. Remove, O God, all, Lord God, lahat, Panginoon, ang galit po at sama ng loob sa aming mga puso. Tanggalin mo po, Panginoon, O God. And heal every heart that is broken. Heal every heart, O Lord God, that is offended, Panginoon, Lord. Heal every heart. Hallelujah. Thank you, Jesus, O God. And Lord, ingatan mo po ang unity ng church namin, Panginoon. Lord, maliit pa po kami in numbers, Panginoon, Lord God. But then, Lord God, ang makita sa amin, O Diyos, Lord God, ay ang love, Panginoon, overflowing na nagmumula sa heart of the Father. You are the God of love. Let us experience, O God, the lavish love of God sa buhay namin, sa iglesyang ito, Lord God. Na hindi namin ipagpapalit ang aming mga kapatiran sa iba pang mga tao, Panginoon. But we will love and cherish one another. We lift up one another. We encourage one another. We speak good, Lord God, about each other. And Lord, salamat, Panginoon, Lord God. Lord, kahit na Lord God, ordinaryong miyembro, Lord, yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, Panginoon, Lord, we will cheer them up, encourage them, and Lord, strengthen them, Panginoon. Pray for them, Lord God, kung ano man yung mga pinagdadaanan nila. That this church will be seen, Lord God, by people outside the church to be a family, a community that they long to belong because there is genuine love inside of the church. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Lord, we anoint every care group leader na nandito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. That we have a heart, O Lord, of loving, O God, the people that you have put under us, Lord. To lay down our lives for them, O God. To feel their burden. To feel, O Lord God, what's going on inside of their lives, O Lord God. Lord, bigyan mo po kami ng pusong sensitibo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We give you glory. We give you honor because you are in the process of healing each and every one, Panginoon. Lord, even sa mga online, Panginoon, Lord, na nakikinig, Lord, may ginawa ka na, Panginoon, may inayos ka sa aming mga puso. And Lord, paglabas po namin sa bulwagang ito, we know, we feel lighter. We know, we feel, Panginoon, Lord God, na tunay nga inayos mo po kami, Panginoon. And we will see our brother, our sister in a different light. Because, Lord God, you open our eyes, Panginoon, na ang tao na to, Panginoon, ay mahal mo din, Panginoon. Kaya mamahalin din po namin. Marami pong salamat, Panginoon. And ikaw po ang kumilos at manguna. Lord God, even extend your blessing to every family represented here. Lord, every family na may problema, every relationship, husband and wife, oh God, children, oh God, with a parent. Lord, mga magkakapatid, Panginoon, we pray, Lord God, from amongst us, Lord God, magkaroon ng healing of hearts, Panginoon. Lord, pag-aayos ng pamilya, Panginoon, Lord God. We thank you, Jesus. Lord, we give you glory. We give you honor, Panginoon, Lord God. We just thank you for everything. Holy, holy, holy God. Thank you for changing us, oh God. We just give you all the praises, all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Di ba masarap ang pakiramdam? Amen. Amen. Masarap ang pakiramdam kapag, amen, ang love ni Lord ay nasa puso natin. Praise the Lord.